Ito yung male side sa aking breeding program ng Manok Pinoy. And I cross this with the blacks to produce Manok Pinoy. Isa ito sa mga projects na gusto kong dalhin at i-introduce sa upland areas ng Cebu. Napakaganda nito. Combination, lalo yung halimbawa, kaya tulad yan. Ilalim ng mga puno ng niyog, ilalim ng orchard. So you have free-range chicken under the orchard. Ang ganda nito kasi yung mga Cebuano mahilig sa lechon manok. In fact, one of the most popular lechon manok houses in Cebu ay yung Kunchings, na kung saan ay na-perfect nila yung kanilang timpla noong native chicken na ginagawang lechon. Sa bahaging ito ng Tuklas Yaman, samahan ninyo ako sa ating tuklasin at gawin. Paano mag-breed ng free-range chicken? Ibabahagi ko sa inyo ang aking kaalaman at karanasan. Unang-una, kailangan alam mo kung ano ang gusto mong gawin. Are you breeding for egg production or are you breeding for meat production? Ako, nung inumpisahan ko ang Manok Pinoy, I already had an idea na gusto kong maparami yung free-range chicken na ang lasa ng karne ay parang native chicken. But since maliliit yung ating native chicken, I decided to come up with a formula. At itong formula na ito ay yung tinatawag kong hybridization. Using this line, ito po yung lumang linyada ng mga manok sa Mindanao. Ang tawag dito ay pauwakan. History says, itong manok na ito ay dala ng ating mga Arab missionaries when they arrived in the southern Philippines. In breeding the hybrid called Manok Pinoy, dalawang western breeds ang ginamit ko. This is one of those. Tawag dito, Plymouth Barred Rock, Bulik. And obviously, based on the name, galing ito ng Plymouth. Magandang mangitlog, hindi kalakihan, pero yung kanyang karne, kahawig ng karne ng ating native chicken. And the good thing is that malakas mangitlog, brown eggs. So this is one of the two breeds na ginamit ko sa ating Manok Pinoy. Ito yung third and fourth batches ng ating heritage breeds. Yung itim is Black Australorp or Black Australian Orpington. Yung bulik naman ay Plymouth Barred Rock. So ito yung female side ng Manok Pinoy sapagkat magaling mangitlog, brown eggs, and when crossed with the Oriental, yung pauwakan, lumalabas na maganda yung katawan, bilog na bilog, at saka yung lasa ng karne native na native. So itong batch na to 800 plus. Over there mga 600. So meron kami mga 1,000, 1,300, 1,400. And the moment they start laying eggs, isi-segregate namin yung lalaki sa babae. Pipiliin lang yung magandang katawan, yung mga bansot, eliminate. And of course, pag bansot ka, kakatayin ka. So makikita niyo mga kaibigan, ito yung sample ng black, ito yung sample ng Plymouth Barred Rock, no? Bulik. Magandang mag-itlog yan. Magandang itlog. And ito naman yung Black Australian Orpington. Record holder ito sa egg production. May isang hen ng Black Australorp na nasa Guinness Book of World Records kasi nangitlog siya ng 364 eggs in 365 days. So, by next year, ready na tayo to propagate, raise thousands of Manok Pinoy. And ito ay papakalat natin sa mga barangay para magkaroon ng hanap buhay yung ating mga magsasaka. In raising free-range chicken, kailangan matalas ang mata mo at pati pang amoy. Like today, nandito ako sa yard na ito, 800 plus ang mga manok ko rito. These are about 4 months old.
And napansin ko kagad na may amoy, no? Amoy ng sipon. So kailangan ma-address kagad dyan sapagkat hindi pwedeng patagalin at hindi pwedeng pabayaan kasi makakahawa-hawa kung hindi ma-address kagad yung sipon. So starting this afternoon, maglalagay kami ng gamot sa tubig. Wala naman silang ibang source ng tubig, so automatic talagang iinom sila. So itong grupo na to, 800 plus, consisting of two breeds, the Black Australian Orpington, yung itim, and the Plymouth Barred Rock, yung bulik. Third and fourth batches ng Black Australian Orpington at saka Plymouth Barred Rock. Nasa mga 4 months old ito sila. And itong batch na ito, abot to ng mga 800 plus. So, the moment they mature, i-cross ko itong black sa bulik. And then yung mga anak niya will be crossed with the Parawakan. So, malalaki na ito. Ito yung Plymouth Barred Rock, known for brown eggs, magandang mangitlog. Ito naman yung Black Australian Orpington. Sa Guinness Book of World Records, ito yung best egg-laying breed. 364 eggs in 365 days. Yung isang inahin. Nasa Guinness Book of World Records yan. So, medyo may sipon yung iba, naamoy ko. So, starting this afternoon, mag-a-apply tayo ng gamot para sa sipon. Para makontrol natin yung pagkalat ng sipon sa flock na ito. It's feeding time. It's about a few minutes before 7 o'clock in the morning. May sekreto sa pagpapakain ng manok. Actually, kung nasanay ka na magpakain ng manok mo between 7 or 6 or 7 in the morning, dapat everyday ganun ang schedule mo. Hindi pwedeng magpapakain ka ng 7 o'clock ng umaga ngayon, bukas alas 9. Hindi pwede. Magkakaroon ng stress yung mga manok mo. At maninibago sila. So, ang ginagawa namin, meron tayong yung tinatawag nating ad libitum. Ibig sabihin, maski anong oras pwede silang kumain. Kasi mga egg layers to eh. We really have to make sure that continuous yung kanilang food supply. Sapagkat kung hindi, ay maninibago sila. No? At kailangan nila ng maraming protina to be able to produce eggs. Since they're already starting to lay eggs. So remember this, ang feeding, dalawang klase. Kung naka-free range ka, pwedeng naka-schedule once in the morning, once in the afternoon. But in this case, nag-a-ad libitum kami sapagkat nangingitlog na itong mga manok na ito. And we do not want to stress them na hindi sila makakain at maapektuhan yung kanilang pangingit. Alas 6:10 ng umaga. And etong mga Black Australorp natin ay naghahantay ng kanilang scheduled feeding. 7 o'clock kasi naglalagay ng feeds yung ating mga tao. So, nag-aabang sila. Yun ang naantay nyo. Yung magpapakain of course. No? So, ang gandang tignan sa umaga. Nag-aabang sila. Kasi nasanay sila sa schedule na 7 o'clock. So, they will be waiting for the boy, our farm worker, who will be serving them their breakfast. And pagkatapos niyan ay gagala-gala na sila dito sa ilalim ng orchard, Lanzones Orchard. And they're starting to lay eggs actually. So I'm happy. Na inahin ng Pauwakan Azels. Nabili ko po ito rito sa ating mga kaibigan na taga-Pikit. And I have about siguro mga 80 of this. Gusto ko lang maintindihan nyo kung gaano kalalaki itong mga manok na ito. Babae ito ha, babae.
titimbangin natin. Okay, focus oh boy. Teka mo na. Okay, relax. Relax, baby. Relax lang. Teka mo na. Ayusin natin. Okay. 2.9. 2.9 kilos, babaeng manok. Anyway, kaya ko pinuposto dahil baka merong mga farmers dyan sa Maguindanao and Lanao del Sur, marami to. Kailangan ko po ng mga 200 na ganito. Bibili po ako ng mga 200 na ganito. Ipopost ko lang yung contact number sa video na ito na i-attach ko sa isang article ngayon. Kailangan ko po ng 200 and we're buying at a good price sa mga ganitong klaseng manok. Ito yung ating pauwakan na isel. Kung mag-aalaga kayo ng manok, baboy, kambing, even pabo or pato, kailangan nyo itong damo na ito sapagkat napakataas ng protein content. This is between 13 to 22% crude protein. And ito, gustong-gusto ito ng kambing, pati manok. So, madaling patubuin, cuttings lang. Ilalagay mo lang sa gilid tulad ng ginawa ko. Tingnan nyo. Sa gilid lang ito ng pilapil. Kasi yung farm ko kasi may rolling ang terrain. So, yung mga areas na medyo vulnerable to soil erosion, tinaniman ko ng Madre de Agua. So, double purpose. Na-prevent ko yung soil erosion and meron akong source ng pampakain na dahon sa aking mga manok. Lalo na kapag naka-confine sa breeding pens sapagkat wala silang access sa greens. So, perfect example ng practical farming. You plant this. Madre de Agua, Trichantera gigantea. Kings. Gumagawa sila ng improvised na pugad ng manok. Gamit yung empty plastic containers. Nabili namin to 100 pesos. And ito kasi ginamit ko na dati. Ang kagandahan nito, hindi ito pinapasukan ng manok para dumapo kung gabi at tumatay. So, ito na yung labas niyan. Ito yung pasukan ng manok. Ito yung hangin. And then, meron siyang aeration sa ilalim para magkaroon ng aeration yung ating manok. And ito, pang-habang buhay na. Bili ko nito 100 pesos lang. And this is going to last for a lifetime. Walang kasiraan to. So, napaka-practical. Pwede nyo gawin to. Start na po ng breeding season and we're ready. Ito po yung ating mga incubators. Walo to. And then may dalawa sa labas. Lahat to naka-kondisyon na upgrade na to ni Ray Bation, yung ating computer engineer, taga Linangcob, yung kabilang barangay. So ito na yung mga itlog na iloload na yung araw na ito. Hindi pa gaano karami yung mga itlog, less than 100 a day. But we're expecting that by March, end of February, March, ay aabot na ng mga 2,000 itlog ang magagather natin every week. So expectedly, kakapapisa tayo ng mga 1,500 na sisiyo every week. That's when we go full blast. But we're ready. So ito po yung mga computerized natin na incubators, locally made. And ni-repair lang, ni-rehabilitate. And nagkaroon ng calibration para eksakto yung kanyang temperature at saka moisture. So we're ready for the breeding season. A few months after we started our Manok Pinoy breeding program, eto na tayo. Daily ngayon ay nakaka-gather na tayo ng 120 to 130 eggs
And ito yung pinakamaraming napisa natin. 200 plus ito. So if you would notice, karamihan mga itim. Ito mga itim na ito actually ay Black Australian Orpington. And crossed ito sa yung ating Acel Oriental, yung Pawakan. So this is the manok Pinoy. And yung ibang maputi-puti, yun yung Plymouth Barred Rock. So as we move along, dadami itong ating production. Hopefully we'll be able to reach about 1,000 chicks every week. And by then, we will be ready with our free-range chicken raising program or farming program na ipapakalat natin sa buong probinsya. Kasi ang vision ko talaga, gawin ko ang North Cotabato na free-range chicken capital or producer of the Philippines. Morning! Ito si Major Mar Lumawig ng 1002nd Brigade ng Philippine Army. Based sila sa Sarangani. Ito yung dating brigade ni Secretary Bertin Lorenzana. Yes, sir. Okay. Ngayong umaga, ay binisita sila sapagkat pati sundalo ngayon kung saan na mag-alaga ng manok. So, bibigyan ko si General Amata ng yung kanilang brigade commander. Bibigyan ko ng isang pares muna ng manok Pinoy. Ito yun, black. At saka ito babae. Galing kayo na rito, pinsan ko. Pero, ang advice ko sa nila, magpadala sila ng mga bata rito, mga sundalo, para mag-on-the-job training, para makita nila kung paano ginagawa. Ano ba naging problema yung manok nyo? Minsan kasi nga may katabi kami ng mga livestock doon, yung Nukudes, kaya laging nagkakasakit yung mga manok, aratay. Nauubos sila. Hindi namin alam kaya. Actually, hindi kasalanan ng Nutribest yun. Hindi lang kayo nag-immunize. Yes, sir. Yung paniwala na kapag nag-immunize ang kabilang farm, tatamaan yung manok nyo is actually not true. Kaya lang kayo tinatamaan dahil siyempre pagdating ng season ng sakit at wala kang immunization ng manok nyo, talagang tatamaan. Basic lang naman eh. Number 1, B1B1 Lasota. Number 2, foul pox para sa kalunggo, yung lutong. At saka yung NCD Lasota. Kung gusto mo pa ng medyo sophisticated na konti, pero kung wala naman masyadong sipon, wag na yung Coryza. Pero kung may incidence ng sipon sa farm nyo, Coryza. Okay? So, ito yung bagong sundalo ngayon. Soldiers for Food Security. Congratulations, pagkasabi ka dyan na mata. Regalo ko sa kanya. Yes, sir. Okay? Salamat, sir. Thank you. Yes, sir. Part of our advocacy to share technology and secrets in free-range chicken farming, inopen natin yung ating farm to USM students. VetTech kayo, no? Veterinary technology students. So ito ngayon, itong mga bata na ito are all students of USM. Tinuturuan sila paano mag-alaga ng mga manok natin na ganyan. Ito po yung ating Plymouth Barred Rock na lalaki. Nilagyan na natin sila ng oriental na babae. Ito yun. And this is actually a reverse of what I've been doing all along, which is oriental over heritage chicken. Ngayon, binaliktad ko. It's heritage breed over oriental hens. Dadagdagan ko pa yung mga babae. Hey, come here. Oh, ito. Ito yung mga bata na ano. Ano natutunan nyo? What have you learned? What have you learned? Tigpakaon ng manok. Ano natutunan nyo? Okay, so you should be observant. Dapat tingnan nyo kung anong ugali ng manok. Ang indication ng manok na kailangan purkain maputla. Okay? Ang indication ng manok na healthy, ganyan, no? Mapula ang palong. Pag mapula ang palong na ganyan, healthy yung manok. Pag maputla yung manok, ibig sabihin, mo, dahil kulang yung babae natin, nire-rape nila. So, dadagdagan pa natin yung babae natin dito. Kaya hindi pwedeng mas marami na lalaki sa babae. Di ba? Okay, so, I'm happy that you're learning. At least nakikita nyo to, no? Di ba?
Paano na sa pagkain. Sige, dagdagan nyo ng pagkain yung manok natin. Oh. Yan. Dagdagan nyo ng ano. So, ito naman yung mga paitlugan. Okay? Yan yung mga paitlugan. Pag nangitlog yung mga manok, dyan lang papasok. Okay? So, ito sila. Mga future employees ito ng province. Kapag pinalad tayo dahil umpisa natin yung ating free-range chicken industry. Pero supervised ng gobyerno. Okay? And sila yung mga bata na i-prepare natin for the project. Early today, I found this hen sitting on a clutch of eggs dito sa isang box, karton, sa gilid mismo ng bahay ko. Ito yung porch ng bahay ko. May nakatambak na mga karton dito. At dito siya nakakita ng itlugan. At ngayon ay naglilimlim na siya. Ewan ko lang kung ilang itlog na siya. Patingin mo na itlog. Dami yan. Patingin lang. Hindi lang tanuhin lang. Patingin lang. Dami. Oh. I see what? Siguro mga 10 ito. Very good. Sige lang. Sensya ka na naisturbo ka. Naging content ka lang ngayon sa video. Hindi naman siya nanunuka. But typical hen kapag naglilimlim at inistorbo mo, talagang mag-iingay siya. Okay, very good. Sige. I'll expect a lot of chicks from you. This is our latest batch of Manok Pinoy chicks. 1 week old po ito. And itong batch na ito ay 400. Ang next batch ay magpipisa. Every 10 days actually ang hatching namin. Ito yung isang batch na 400. Ito yung medyo marami-rami. Pero yung next batch ay 1,000 plus yung itlog. At ililipat ngayon sa hatchery. Malalaman natin kung ilan ang mapipisa. So, medyo nagbasa yung tae nila. It's something that we have to address. Kailangan kasi pag sisiw ay talagang dapat subaybayan yung tae nila. Kung basa, kailangan ma-address. We'll have to come up with medications sapagkat minsan stress din ang dahilan kung bakit nagbabasa yung tae. So, tuloy-tuloy na po yung ating hatching ng mga sisiw. Ito isang batch kasama nila. And itong mga brooders natin ay 2 kwarto. Yan po yung kasama ng 400 to. Ito ang isang napakagandang tanawin sa bukid. This is what makes farm life so beautiful. Yung makakita ka ng alaga mong manok na paligid-ligid, paikot-ikot sa bahay mo, nanginginain ng damo. But actually, nalagyan ko to ng pagkain dun sa dulo. If you notice, merong kawayan dun sa dulo. Yun yung kainan nila. So I just let them loose. Yung mga babae actually are oriental hens, and I paired them with this black Australorp rooster, and I will be producing the reverse of my Manok Pinoy breeding. It's heritage breed over oriental. Kasi dati-dati ang ginagamit ko is oriental over heritage breed. This time around, binaliktad ko, and they look so beautiful. Natandaan nyo pa yung inahin na nangitlog sa isang bakanteng karton sa gilid ng bahay ko. Eto na siya ngayon. Napisa niya yung kanyang mga itlog. At ito na yung kanyang mga sisig. Patingin lang ilan. Patingin lang. Okay, dami. So,
Napisa na niya kanya itlog. Tingnan natin kung wala na naiwan na hindi napisa. Tingin lang. Tingin lang. Okay. Ayan yung mga sisiw niya. Healthy. So, may naiwan na mga itlog na hindi napisa. Ito hindi na mapipisa. Okay. So, nililipat na ito ngayon. Nililipat na siya. And, tingnan lang ko yung nasisiw. Okay. Alright. So, yan ang mga sisiw niya. May bagong pisa. Okay. So, meron pa siyang pinipisa. Hindi sabay-sabay nagpisa. And, ito isa. Okay. Good. Good. Sige. Sige lang. Tapusin mo yan. Okay. So, actually, after hatching, mga 24 hours, hindi pa maano yung sisiw kasi may bao na pagkain yan sa kanilang katawan. And they can survive another 2 days actually na walang kain, makakasurvive sila. Dahil mayroong stored na pagkain sa kanilang tiyan. Yun yung yellow sa itlog. At yun ang bali lumalabas na pagkain nila for the next 2 days after hatching. Ito po yung aming brooding area. Lahat ng mga sisiw na bagong pisa ay nilalagay namin sa mga brooders. And we complete the immunization process or program bago namin binibitawan sa free range. So ito yung pinaka-latest natin na batch. Dito sa pen na ito, mahigit 200 to. And in every box, dito, nakikita nyo, marami itong mga boxes. In every box, meron kaming 200 na sisiw. So, ibig sabihin, since we have 14 brooding boxes here, ay estimated nasa 2,400. Yung mga sisiw dito pa lang. Hindi pa kasama yung nandun sa free range na binitawan na namin. Ito yung aming breeding program ng Manok Pinoy. Yung free range chicken breed that I developed in 2010, so for 15 years ago. And I'm breeding a lot of them now sapagkat plano ko itong i-introduce sa ating mga farmers sa bukid as additional source of livelihood. So with God's grace, kung makakabalik ako, we will focus on livelihood of our people to lift them up from poverty. Simple lang ito na programa. Balikan na natin yung mga basic livelihood activities ng araw sa bukid na nakaligtaan. But this time around, we will do it scientifically. There will be veterinary technicians who will supervise the project, and there will be a buyback system para yung maproduce na mga manok ng ating mga farmers will be bought back by the Economic Enterprise Office of the province. And then ito yung ating i-deal sa mga supermarkets na naghahanap ng mga free-range chicken in demand for barbecue and lechon. Practical governance. Ito po yung second batch ng ating Manok Pinoy chicks. Ang agwat nila doon sa kabila is 10 days. So yung nandun sa kabila kanina over 500 grams na. Tingnan natin ito ngayon kung ilang gramo itong mga ito. 355. Good. Very good. Ito. 410. Wow. 425. 420. Wow. Okay. Almost half a kilo. 2 months. 2 months na boy? Okay. 2 months. Almost half a kilo. Ito, 380. Wow. So makikita po ninyo, ito po sila, nasa loob. Ito yung batch ng 200. And ito yung pipilian natin ng mga breeders natin na pwede nating i-share later on
Yung itim, pauwakan, oriental yung tatay, yung nanay, Black Australian Orpington. Yung bulik, oriental yung tatay, Plymouth Bardrack yung nanay. So ito po yung ating mga manok Pinoy sa free range. We have about, pila na sa free range, boy? 500 plus? 500 plus lang tanan? 500 plus lahat, nasa free range na. And then we have about 2,400 sa brooder. And then every week, kailangan na pabuto ta. Karon? 800, mga ganda po sa Oo. Every week ngayon, nagpapapisa kami ng 800 na sisiyo. So tuloy-tuloy na to. And mas bibilis yung ating production the moment na mag-maturity sila, sapagkat ito na ngayon gagamitin natin na F1 na breeders. We will make the bulik and the itim, no? Para magkaroon tayo ng hybrid na manok Pinoy na 3-way combination na. Oriental, Plymouth Bardrack at saka Black Australian Orpington. Ganyan po ang ating breeding program sa ating manok Pinoy dito sa Braveheart Farms. Ito yung pinakabago nating binaba. No? Nakikita nyo, ang daming nasa loob. Ganda, no? Ito yung pang 5 batch, no? 500 ang grupo na ito. So, makikita nyo, very healthy sila, at saka hindi mailap. Ito yung 1/2 Black Australian, yung nanay. Ang tatay oriental, yung pawakan. So, nasa loob sila. Ito naman yung Plymouth Bardrack, yung nanay. Ang tatay ganun din oriental. Ganito ang pag-free range. So, pagbaba galing sa brooder, hindi ka agad binubuksan. Nilalagay mo na sa saradong area para hindi sila mabigla. Masanay. Binabuksan mo yun kung adlaw, no? Wala pa. Bukas pa. Okay, bukas pa sila bubuksan. Pero unti-unti lumalabas sila. So, ganito po ang ating free range area. Saka makikita nyo, malawak pa itong area na to. We're expecting to produce about mga 6,000. And since 1/2 yan, 1/2 of that will be lalaki, 1/2 of that will be babae. And kakaunti na naman na lalaki retain natin for the second phase of the breeding program. So meron tayong mga almost 2,000 na pwedeng ilitson sa ating litson manok Pinoy. So ito sila. This is passion. At nabibigyan ko ng panahon dahil tapos ng eleksyon. Ito yung mga inahin na pauwakan na ng itlog, hindi ko alam kung saan. Paglabas may mga sisiyo na. So just to make sure that the chicks are protected, nilagay namin sila sa dumping pen para hindi makagala yung nanay, and yung mga anak ay mabigyan ng vitamins at saka mga minerals. So isa yan. Ito pang isa. And then ito, tatlo lang anak nito, tatlo lang sisiyo. Ito marami. Ito yung nauna. Actually 11 ito. Yung sisiyo niya, naiwan pa doon sa kabila yung 5. So right now, nabibigyan ng pansin yung mga sisiyo niya. Yung tulad niyan, ito nananamlay. So we really have to check, no, kung ano ang parang may kagat siya. Baka nakagat ng pusa siguro. So by doing this, we actually restrain the movement of the hen, at yung mga sisiyo naman na hindi lumalayo sa nanay. So madaling ma-address kung meron silang mga health concerns, madaling ma-address. Pwede nyo gawin to. Pag panganak ng inahin, ilagay lang sa dumping pen para hindi makagala at yung mga sisiyo ay paikot-ikot. Feeding time. Mag-alas 7 na. And hindi pa sila nakakain. Kaya masyado silang balisa. Ikot na ikot. Ito yung ating mga manok Pinoy sa free range. So makikita nyo, very healthy sila. And inaantay yung kanilang early morning ration
So ayan, ito, mga mahigit 1 kilo na yan. 4 months old, and in another 3 months pwede na ito silang ilagay sa breeding pen para maparami natin yung ating manok Pinoy. It will be bulik over black, black over bulik, and that will be the final formula ng ating manok Pinoy breeding program. Kung matatandaan nyo, about 2 weeks ago, may pinakita ako sa inyong inahin na 11 yung sisiw. Ito na siya, after 2 weeks, ganun pa rin ang bilang ng kanyang sisiw. 11 pa rin. 11. Perfect survival. So ito yung patunay na ang pinakamagaling na brooder actually ay yung inahin. Ang pinakamagaling din na hatcher ay inahin, sapagkat natural yung init na ibinibigay niya sa mga sisiw niya tuwing malamig ang panahon. Nilagay lang natin sa dumping pen yung nanay para hindi masyado gumala, at yung mga sisiw naman ay libreng nakakalabas. So kapag malamig, balik lang sila sa nanay nila, tulad ng ginagawa nila ngayon. Balik sila, mapatong sa nanay nila, and they are given the warmth that they need to survive the cold nights. So kung ako sa inyo, kung kakaunti din lang ang inyong mga manok, mas mabuti na ang mag-hen hatch kaysa gumamit ng incubator sa brooder. Ito yung pinaka-perfect na brooding system, Mother Nature. Ito yung isang batch ng ating mga manok Pinoy, 6. Sila kabulan na boy? 2 months old, no? So makikita nyo, sila kabilog na boy, batch? 800, yung tatlong batch na ito. And nasa 2 months to 2.5 months ang edad. So naka-free range lang sila, and makikita nyo nag-aagawan sila sa pagkain, medyo masikip sila. Pero ang kagandahan nito, dahil libre silang nakakagala, nakakain sila ng mga damo, mga insekto, and of course maganda yung kanilang muscle strands kasi nakaka-exercise. So ito yung batch 2 months and 2.5 months, and we have about 2,000 right now in the yard. Meron tayong mahigit almost 4,000 sa brooder, so 6,000. Ang target natin is to produce about 10,000 chicks before the end of the year. Yun na yung napili na natin. Ibig sabihin, napili na yung magandang katawan, magandang forma, walang diferensya, sapagkat yun ang ating gagamitin na breeder for our mass production of manok Pinoy by next year. Sapagkat by next year, umpisa na natin yung manok Pinoy production program in coordination with the local government unit of Kidapawan City. Dito tayo magsisimula ng ating piloting ng manok Pinoy production na may buyback provision para makapag-supply tayo ng free-range chicken sa ating merkado na matitikman ng mga taga Manila, taga Cebu. Yan po ang ating purpose. So ito po yung first breeding pen natin ng ating mga sisiyo, and if you would notice, yung mga lalaki ay bulik samantalang yung mga babae ay itim. Ito po yung combination natin ng manok Pinoy. So ito po yung kanilang bahay. Actually holding tent ito namin nung panahon ng political campaign. Ito yung holding tent na ginamit ni Mayor Baste nung pumunta sa rito sa Kidapawan. Since tapos na tayo sa politika, ginamit na lang natin na bahay ng ating manok. And ayan po sila, kasi it's already about 5:30 in the afternoon, almost 6, ay dahan-dahan nila silang nag-iipon dito sa loob ng bahay na ito, kumakain, umiinom, and then mamaya ay dadapo na ito dito sa dapuan. Ito yung kanilang second day dito sa breeding range, at ang mga edad ng pullets na ito ay between 4 to 5 months.
pinili na to. Pinili magandang katawan, healthy, and of course, yung kanilang health is very important sapagkat you cannot breed sick chicken. So, I hope you're able to learn from this. So, if you would notice, puno ng niyog na nakanin dito, buko pandan to, pinalibutan na namin ng net na mataas. And malawak ito, siguro mga 1/4 hectare to siguro, or 1 hectare. And we have 500 hens and 100 cockerels. So, in 3 to 4 months, mangingitlog na ito. So, maglalagay kami ng mga paitlugan somewhere around here, sa labas ng bahay na ito, para doon na sila mangingitlog. Ito yung male side sa aking breeding program ng Manok Pinoy. And I cross this with the blacks to produce Manok Pinoy. Isa ito sa mga projects na gusto kong dalhin at i-introduce sa upland areas ng Cebu. Napakaganda nito. Combination, lalo halimbawa, ganyan, tulad yan. Ilalim ng mga puno ng niyog, ilalim ng orchard. So you have free-range chicken under the orchard. Ang ganda nito kasi yung mga Cebuano mahilig sa lechon manok. In fact, one of the most popular lechon manok houses in Cebu ay yung Kunchings, na kung saan ay na-perfect nila yung kanilang timpla noong native chicken na ginagawang lechon. Morning. Bisita ko ngayon itong magandang babae ito. Ganda babae. Asawa ni Janal Pareño, si Ana Marie, no? Actually, taga-Cotabato sila. Pinapakita ko lang yung ating Manok Pinoy free-range chicken. Oh, yan yung mga manok na ano, pinaparami natin. So, ang idea dito, we first produce a lot of breeders so that pag-expand na natin, ready tayo to produce so many materials. So, ang target namin ngayon is about 5,000 before the end of the year. 5,000 breeders. No? So, makikita nyo, simple lang po ito. Ito po yung ranging area nila. Of course, open sila sa elements. So, minsan may sipon. But you really have to address that. So, ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Pwede nyo gayahin to. Pwede, di ba? Sabi mo kayo, Janelle, na mag-start kayo nito. Under the orchard, under coconut trees. Ang katay-katay lang. Mamaya, patitingin ko kayo ng lechon Manok Pinoy. Ito yung pagpapawis na ito yung bayad nyo. Ang isang magandang karakteristik ng Manok Pinoy, the free-range chicken that I am breeding right now in my farm, yung kanilang hilig sa pagkain ng damo. At ito, surprise of all surprises, ito yung mais ko na tinanim ko. Siguro nung nilipat ko sila rito, mga 1 month old yung mais. At pagkatapos ko silang ilipat dito, inubos nila lahat ng damo sa ilalim ng mais. Kaya makikita nyo, parang ni-round up yung mais ko. Kaya lang, kapag medyo abot na yung dahon, ay kakainin nila pati yung dahon at may natutumbang mais. But this gives me an idea. Magandang pang secondary production or agricultural activity ang pag-alaga ng Manok Pinoy sa ilalim ng ating mga prutas, niyog, at iba pang tree crops, sapagkat hindi mo na kailangan pa maglinis. Meron ka pang libreng organic na abono sapagkat yung tae nila ay magsisilbing abono sa ating mga tanim. Another good discovery in our farming experience here in the Braveheart Farms of Kidapawan City. Galing sa brooder, pagkatapos ng immunization program, ay inilipat natin itong mga months old na sisiu dito sa brooding area natin. Actually, previously, ang practice namin was to bring them out to the yard right away. Kanya lang,
unpredictable yung climate ngayon. Iinit, biglang uulan. So, nagkakaroon kami ng problema sa health ng mga sisiw. Kasi pag naiinitan sila at biglang mababasa ng ulan, kadalasan ay nagkakaroon sila ng stress. So, what I did, I repaired this old brooder house. Lumang brooder house na pinarepair ko. And then, nilagyan ng rice hull. Nilagyan ng feeders so that they could eat anytime they like. Nilagyan ng mga patubig para pwede silang uminom 24/7, and they will stay here until they are strong enough to withstand the elements free range. So ito yung modification natin sa ating rearing program ng Marikina. Ito yung tinatawag ko na all boys club. Puro mga tandang ito. Ito yung extra na black ocelot roosters na hindi ko ginagamit sa breeding. So nilagay ko siya na sa isang pen, and I used to have about 100 of this year. Ngayon ay nabawasan pa konti-konti. Pag medyo na nakita akong diferensya, kinakatay ko. So, nabawasan sila. But these are precious breeding materials actually. Kapag ikinrosto sila sa isang breed na maganda yung pangangatawan, they will produce really thick egg layers. At the same time, maganda rin ang klase ng karne. So, ito, pag may interesado dyan, I could share some of this to you. Ito yung Black Australian Orpington. Our manok Pinoy, almost 3 months old. Another 2 weeks, pwede na itong mulit sa manok. So, ito yung magiging supply natin ng ating roasted manok Pinoy sa Suruyan, sa Kidapawan. Healthy chicken, well-fed, at saka bago natin katayin to i-deworm muna. Ang tawag dyan sa Bisaya, i-lambing. Ibig sabihin, i-deworm and then mag-change feeding para lalong gaganda yung kanyang katawan. So, the moment we start selling our roasted manok Pinoy sa Suruyan, sa Kidapawan, tuloy-tuloy na to. We have about 5,000 right now in the farm. Yung mga breeders, of course, iiwan natin. Pero yung mga lalaki na extra, yun yung magiging roasted manok Pinoy. Ito na yung unang tryout natin o testing noong lechon manok Pinoy. Since umabot na ng 1 kilo mahigit yung ating manok Pinoy, sinubukan nating mag-roast ng 2 heads. And ito po yung ating roaster. Of course, China made. Kaya nito mga 10 sabay-sabay. But right now, dalawa lang. And ito siguro in 45 minutes luto. 45 minutes na? 45 minutes luto na. Tsaka magandang pagkaluto ito kasi yung succulence niya ay nami-maintain yung moisture. Hindi tulad nung lechong manok sa uling, natutuyo yung manok. Ito nami-maintain yung moisture ng katawan ng manok. So, mas masarap kainin. First, na lechon manok, gamit yung ating manok Pinoy. Ito na yung ating roasted manok Pinoy o lechon manok Pinoy. Isang lutuan, 8 piraso. And ito yung ating main feature dito sa Suruyan, sa Kidapawan. Aside from that, of course, itong manok Pinoy ating sariling produkto sa farm. No? Aside from that, meron tayong langka at 50 pesos per box.
And then meron tayong buko pandan. Ito hindi atin to. Galing sa isang kaibigan, farm na isang kaibigan. And meron tayong of course special offer yung ating MMU manok munggo ubad na 95 pesos lang nakalagay na sa plastic. Ano kayo? Join us sa opening ng Suruyan sa Kidapawan beside the public transport terminal dito sa Kidapawan City. Next batch of lechon manok Pinoy. Ito yung mga kukunan natin nung lilitsunin natin. So nasa free range sila. At nakakain sila ng damo, nakakain ng mga insekto, and of course dahil nakakatakbo sila, nakaka-stretch yung kanilang mga muscles. That makes the muscles firmer. Yun yung sekreto kung bakit firm yung karne ng manok Pinoy. So next batch, next in line. Sabi ka na. Ito yung next na breeders natin sa manok Pinoy. We segregated 500 pullets and 100 cockerels or roosters. At ito yung breeding area. Nag-uumpisa na sila mangitlog. They're about 7-8 months old. Yung iba maliliit pa. We're able to gather mga 20 eggs a day now. Pero we're expecting that 2-3 months from now, tataas yung kanilang egg laying rate, at least 50%. So kung meron tayong naiwan dito na 400, kasi nakunan ito ng binigay ko kay former Mayor Joseph Evangelista at kay Attorney Ruben Platon ng UP. So siguro mga nasa 400 na babae. So kung 50% ang egg laying rate, we will be able to gather about 200 eggs kapag nag-pick sila. And that would come about 10 months old. At 10 months old yung mga babae, yan, bigla nang tataas yung egg laying rate. So, this means sustainability ng ating supply ng manok Pinoy para sa ating lechon manok Pinoy. Ito yung second stage ng ating manok Pinoy rearing program. Galing sa incubator, pagkapisa, ilalagay sa brooder, and then from the brooder at age 45 days old, ililipat natin dito sila sa pre-ranging area. They will stay here until the immunization program is completed. Yung ating mga basic immunization, nasa loob sila ng brooder, of course, yung B1B1 for NCD, yung Fowlpox, and then pagdating dito magkakaroon sila ng second dose ng NCD vaccination, yun na yung Lasota. And before we bring them out to the free range where they will be able to eat grass, ay binibigyan natin sila ng coryza vaccine. Ang coryza is for yung mga sipon, respiratory. And every now and then, kapag may nakikita kami mga problema, we can even give them mycoplasma. So yun lang naman ang mga basic immunization. So here, pagkatapos ng complete vaccination program, yung mga lalaki dito ay ilalabas na at itatapon sa free range para of course yung ating manok Pinoy na lechon will be chicken raised in the free range, and they will be able to eat grass, of course insects, and grow naturally as free range chicken. So yun po ang ating rearing program for manok Pinoy. Ito yung betel nut, no, o bunga sa Tagalog. Ito yung inanganga ng mga matatanda. Pero ito yung pinaka-effective na dewormer. So, ang ginagawa ni Neri, yung pinsan ko, hahatiin niya yan, no? Bibiyakin yan, 4 parts. Okay.
Yung mura na bunga ang kailangan, hindi pwede yung matanda. Effective ito. Okay, mamaya ipapakain natin yan sa manok at makikita ninyo yung epekto. Ito yung deworming. Ito yung manok Pinoy, male, cockerel. Galing to sa yard. Ibig sabihin, hinuli ito and he is being prepared for, of course, lechon manok. Pero gusto ko maintindihan ninyo na bago ito sila kinakatay, merong mga proseso tayong ginagawa. Number one, from the yard, expected natin may mga bulati sila. So, what do? Binibigyan natin sila ng 1/4 slice ng bunga o betel nut. No? Ito si Neri, pinsan ko. No? So, pinapakain sila. Betel nut actually is an organic dewormer. Very effective. Siguro in 10 minutes, lalabas na yung mga bulate. And then, pagkatapos niyang bigyan ng dewormer, pinapaliguan siya. Bakit pinapaliguan? Sapagkat posibleng may mga kuto yung kanyang mga balahibo. No? So, para mawala yung mga parasites sa kanyang katawan at malinis siya bago siya katayin para pang litson, pinapaliguan siya. And pagkatapos paliguan, ilalagay doon. And then, pagkatapos, pag natuyo siya, ibabalik siya dito sa ating conditioning pen, no? And then pagkatapos ay bibigyan sila ng bagong pagkain. Hindi naman bagong pagkain, kundi enhance yung kanilang pagkain para lalong lumubo yung kanilang katawan. Ang usually what we do is nilalagyan natin ng molasses yung kanilang pagkain para lalo silang ganahan kumain at gumanda yung kanilang katawan. Okay? So, bibigyan siya ng purga. Okay. Very effective yan. And ilalagay siya sa init. Okay. So, ganyan pong proseso. So, yung kinakain nyo na lechon manok Pinoy, hindi yun ordinaryong manok sapagkat ako mismo ang nag-breed niyan. Kami mismo ang nagpisa. Kami ang naglagay sa brooder. At kami ang naglagay sa free range. At pagkatapos, bago sila katayin, we make sure that the chicken are healthy, napaliguan, walang parasites, walang bulate sa katawan, para pag hain natin ng lechon manok, siguradong maganda yung katawan ng ating lechon manok. Ganyan po natin piniprepare ang lechon manok Pinoy para sa inyo. Makikita niyo, ito yung first batch natin ng mga manok Pinoy na nag-uumpisa ng mangitlog. Siguro one tray a day, less than one tray. But in another month or two, siguradong dadami na ito. So makikita niyo yung population na ito. Ang babae rito is about 500 pero nabawasan ng konti. So we have about mga 400, boy, no? Mga 400, no? And sa 400, ang lalaki is 100. So expectedly, kapag nag-umpisa itong mangitlog na malakas, 50% na laying rate, that's about 200, we'll be able to increase our manok Pinoy production so that by next year, pwede na tayong talagang mag-all out sa ating commercial production ng lechon manok Pinoy. So ngayon, limitado pa, about 50 to 100 a day, depende sa reaksyon ng merkado. But hopefully we'll be able to settle down at 50 heads a day at saka 100 na inubada na manok. So yun lang muna ang ma-offer natin. Pero nakita niyo yung mga babae na mga manok Pinoy. You will see the beautiful body conformation. At yan ay resulta ng magandang genetics. So this is how we produce manok Pinoy in the free range. I'm Manny Piñol. Welcome to our daily podcast. Today, pag-uusapan natin yung kahalagahan ng mga makinaryas na angkop sa ating pangangailangan sa pagsasaka. Join me in our daily podcast. Ang isang malaking suliranin ng mga magsasaka sa Pilipinas
ay ang kakulangan ng angkop na mga makinaryas para sa pagsasaka. More often than not, it is the DA which gives out equipment regardless of whether you need it or not. No? Sometimes hindi angkop. Tulad nung mga equipment na pinamimigay for, sabi nila, organic fertilizer production. Hindi naman kailangan na farmer yun. So yan ang pinakamalaking challenge sa Philippine agriculture. The equipment needed to fast-track farming activities. Until today, ang pagtatanim ng mais, sorghum at saka soybeans or other grains for that matter, ay manual pa rin. So it would take about 10 people to plant 1 hectare of corn or sorghum or soybeans. Ito for example, ito ang ehemplo ng equipment na angkop sa aming pangangailangan. Ito yung pneumatic seeder. Sabay ito. Paghulog ng binhi, sasabayan ng pag-apply ng abono. So, dadaan siya. Meron siyang rower. Siya na mismong gagawa ng row. Ihuhulog na yung binhi at sasabayan siya ng paghulog ng abono. In 45 minutes, tapos ang isang hektarya. Kanya lang, this is not an ordinary equipment. This is worth, second hand to, hindi to brand new. Second hand, this is worth about 1.5 million. So, kung ordinary magsasaka ka lang, obviously, mahihirapan kang makabili nito. Problema pa niyan, wala tayong loaning facility for farm equipment. More often than not, you have to depend on whatever DA gives out. No? And more often than not, yung pinamimigay ng DA na equipment ay hindi angkop sa pangangailangan ng magsasaka. So ito dapat ang isang bagay na pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Kaya nga may ginawa ako nung araw ng programa when I was DA Secretary, yung AFME, Agriculture and Fisheries Machinery and Equipment Loaning Program. Na dapat yung mga magsasaka, bigyan ng pagkakataon na makautang ng zero interest sa gobyerno. At sila na mismo bibili ng equipment na kailangan nila. Ang pangalawang problema pa natin, pag nag-import ka, napakabahal ng import duties. Equipment pang agrikultura. Ito, recently, umorder kami ng mga equipment for our silage and our soybeans sa China. Mga 3.5 million ang worth. Ang binayaran kong duties ay 645,000. So that's another added burden on the farmer actually. So ito dapat yung tutukan ng ating gobyerno kung paano ma-facilitate na magkaroon ng loaning program para sa mga magsasaka na sila mismo ang bibili ng equipment na kailangan nila. Farmer's choice, ika nga nila. I'm Manny Piñol.